Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklibade. 야추비알류비유. Valentine around the world on Bombo Radio. Sir, pasensya sa kuwan, sir. Ito ating pinlay. Dito tayo, sir, sa Valentine's Day. Mga 10 minutes siguro. Sir, paano karaniwang pinagdiriwang ang Valentine's Day dyan sa Australia kumpara sa Pilipinas pa kayo? Sa Pilipinas, Momo Kevin, natatangi yata yung sa mundo na talagang busy ang mga biglang diko dyan. Dito, walang ganon. So, dito, bulaklak lang yun, tsaka chocolate, tsaka date. That's it. Very Western. Ay, ayun lang, no? Pero may mga kaugalian ba dyan, sir, sa Valentine's Day? Bago o kakaiba para sa inyo bilang Pilipino? Wala, Bombo Kevin. Very simple sila. Sa Pilipinas lang ang makulay. Yung busy ang mga hotel-motel. Sa Pilipinas lang yun. Dito wala. Okay. Pero ramdam naman, sir, yung Valentine's Day. Ramdam naman kasi kahit sa mga grocery may mga bulaklak na binibenta. Yun lang yung similarity. Pero yung sabi ko nga, pagdating sa Valentine's, ang Pilipinas laging lamang, kakaiba lagi. Sa ibang mga OFW dyan, sir, mga migrant, paano napapanatili yung lambing, pagmamahal, lalo na yung may mga minamahal dito sa Pilipinas, sir? Dito kasi, Bombo Kevin, busy ang tao pagdating sa trabaho kasi binabayaran kami per ora, no? So, mayroong time na talagang dadaan ka lang sa grocery, bili ka lang ng bulaklak, pagbukas ng grocery alas 7, kung galing ka ng night shift, ibigay mo, that's it. Walang niha-niho. Diyan lang sa Pilipinas, ang sabi ko nga, makulay. Praktikalan kayo dyan, sir. Praktikalan dito. Okay. Pero, yan, kung after work, meron din ba din pa-date-date na mga Pilipino? Meron naman. Hindi pa rin mawala yon. Kaya lang, kung sabihin mo yung festive mood, katulad din sa atin, na talagang parang kung wala kang kadate, parang katapusan ng mundo, dito hindi ganon. O yung mga single dyan, sir, kumusta naman sila? Pag Valentine's Day dyan, parang wala lang talaga. Parang wala lang dito, Momo Kevin. Iba yung ugali nila. Agree. Even yung mga Australiano, sir, ganyan din? Yeah, I'm talking about the white Australians, yes. Pero mga post, social media, ganyan, meron ba sila? Hindi sila gaano. Parang ang ugali din nila dito para silang Amerikano pagdating sa ganyan. Yung, halimbawa, hindi katulad sa Pilipinas na kapag nag-break, talagang katapusan ng mundo, parang away-kawayan. Dito, ang European culture, pag nag-break yan, parang wala nangyari. So, ganun sila. Okay. Dapat maganda yung mga Pilipino, no, na especially babae or lalaki siguro, kung magka-asawa ng Australiana, kailangan ready sila sa parang, ano yan, sir? Dry na klaseng Valentine's Day ang mararanasan mo. Hindi naman. May mga, siyempre tao pa rin sila. Kaya lang, iba ang kultura kasi ng bawat tao. I mean, kultura ng iba, Australiano, ibang kultura ng Pilipino. So, may kultura tayo na hindi applicable sa kanila and vice versa. Okay. So, yan yung mga, sabihin natin, sir, mga dapat difference and aral tungkol sa pag-ibig. That is true. Kasi nga, nung ikwento ko lang, Bobo Kevin, kung paano dumami ang Pilipino rito. Yung history ng Filipino dito, dumating ang unang Filipinos as pearl divers in late 1800s. Ang tawag sa kanila Manila Men. Ang sumunod na batch ng Filipino rito, noong 1960s, na uso yung mail order bride. Ang ibig sabihin noon, sumusulat ang may agency dyan sa Pilipinas, sumusulat ang Australiano, sasagot naman, kasi wala pang telepono noon wala pang computer, walang Facebook. So pag ang akala ng mga Pilipina noon, ang Australia parang Amerika,
pagdating nila dito, may dokumentary ako napanood dito, pagdating nila dito, yung Australiano pala is farmer. Ang farmer dito mayayaman. Kaya lang, nandun sila sa gitna ng walang hanggan. So talagang imagine mo yung shock, bagong kultura. So ganun ang nangyari sa kanila. So yun yung masamang nakaraan ng ating kultura dito sa ng mga Pilipino, naging mail order bride yung iba. Pero marami naman ang naging successful, may marami yung malungkot ang nangyari. Okay. Pakikipagsapalaran sa pag-ibig. Gano'n na nga. Manila men pa rin, no? Even dong sa, di ba yung sa mga Pilipino din na napunta ng land ng US, Manila men pa rin yung tawag sa kanila last time. No? Dan din pala Yes. sa Australia, Manila Dito men rin. pa rin sila. Tapos sa katubigan, mostly talaga yung trabaho, no? Livelihood Oo, nila. bali pearl diver sila, nasa history talaga ng Australia yan. Na yung unang batch dito, Manila Men, pangalawa yung mail order bride, pangatlo ng 1970s, ito yung mga nurses, engineers, and hanggang nagbukas ang Australia. Kasi before 1972, Bombo Kevin, mayroon tinatawag ditong White Australia Policy na napaka-racist nila na kapag may kulay ka, hindi ka pwede mag-migrate. Dito baliktad na nangyari. Sa hospital ngayon, mas marami ng Pilipino kaysa puti na nurses. So ang joke dito, pag umuwi ang Pilipino, magsasara sila. Sige. Sir, daghan kayong salamat, sir. Maraming salamat talaga, sir, sa mga views nyo po and update mula sa Australia regarding sa, sabihin natin, relasyon ng Australia at Pilipinas regarding sa ating defense and also this update sa Valentine's Day po. May bilid lang ako, Bombo Kevin, wag sa mga nakikinig kasi napanood ko kanina nagdi-deny na naman si Senator Marcoleta. Huwag nilang kalimutan ang sinabi niya. Tandaan niyo siya pagdating sa susunod na eleksyon kung kailan siya ihalal ulit. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say,